Ergaw. Huwag mo nang hawakan yan. Umuwi ka na agad. Sinaktan ng tiyo mo ang nanay mo. Ano? Nanay, anong nangyari sa inyo? Anong karapatan niyang saktan kayo? Linda Kiang. Ang lakas ng loob mong saktan ang nanay ko. Makikipagpatayan ako sa iyo. Bastos na bata. Ganyan ka ba makipag-usap sa tiyo mo? Sinong nagsabing sinaktan ko siya? Ang nanay mo ang hindi nakabalanse ng maayos. Nadulas siya at natumba sa may pintuan. Ayos lang ako, Ergaw. Hindi ko sinisisi ang tiyo mo. Ako lang naman. Ang hindi nag-ingat kaya ako natumba. Narinig mo naman, di ba? Ang nanay mo na mismo ang nagsabi. Wala akong kinalaman doon. CJ, huwag muna nating pag-usapan ang pagkatumba niya. Pero ano ito? Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang ibenta ang mga tupa namin? Ang pinsan mong si Lim Jae-jun ay magpapatayo ng bagong bahay para sa kanyang kasal. Kulang pa kasi kami sa pera. Pamilya naman tayo, di ba? Magkadugo pa rin tayo kahit ano ang mangyari. Kaya ang nanay mo, kusa niyang ibinenta ang ilang tupa ninyo para makalikom ng 500 yuan para sa kuya mo. Kayo ang magpapakasal. Pero bakit tupa namin ang ibebenta ninyo? Ang mga tupang iyon ay pinaghirapan kong alagaan at palakihin araw-araw. Iyon ang perang inipon ko sa loob ng 2 taon para sa pag-aaral ko. Tiyo mo ako. Ano naman kung gamitin ko ang ilang tupa mo? Bata ka pa lang naman. Ano namang mapapala mo sa labis na pag-aaral? Sa huli, magkakapamilya ka rin naman. Ang perang ito ay para sa kinabukasan ng pinsan mo. Kapag mayaman na siya balang araw, hindi ka naman niya pababayaan. Ilabas ninyo ang mga tupa. Tingnan ko lang ngayon kung sinong may lakas ng loob na lumabas sa pintong ito. Anak, ano bang ginagawa mo? Tiyo mo siya, magkadugo kayo. Huwag kang magpadalos-dalos. Nanay, tumabi kayo. Ang ninanakaw niya ngayon ay ang pangarap kong makapagkolehiyo. Ang pag-asa ko. Kapag hindi niya ibinalik ang pera, hindi ko siya paalisin dito. Huwag, anak. Maagang nawala ang tatay mo. Tayong dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Sa baryong ito, ang tiyo mo na lang ang natatanging kamag-anak natin. Kapag kinalaban natin siya, sino na ang tutulong sa atin kapag nagkagipitan? Wala nang magtatanggol sa ating mag-ina. Kapag inapi tayo ng iba. Haha. Hambog na bata. Narinig mo ba ang sinabi ng nanay mo? Mabuti pa ang nanay mo, alam ang tama at mali. Itatabi ko muna ang perang ito para sa pinsan mo. At kapag nangailangan kayo ng tulong balang araw, hindi kayo pababayaan ng tiyo ninyo. Enye. Pagtatanggol. Pagtatanggol, nanay, nawawala na ba kayo sa sarili ninyo? Ninanakawan niya ang sarili niyang kapatid na biyuda. At sinasaktan pa kayo sa kaunting pagkakamali. Umaasa pa rin ba kayo sa kanya? Naprotektahan tayo sa hinaharap. Anak, hindi mo naiintindihan. Maagang nawala ang tatay mo. Sa mga nakalipas na taon, tumulong pa rin naman ang tiyo mo kahit papaano. Gumastos din siya ng ilang daang piso. Kahit papaano, mapapanatili niyan ang ugnayan niyo ng tiyo mo. Para hindi naman tuluyang maputol ang koneksyon natin sa kanya. Nanay, magising ka nga sa katotohanan. Salinta na gaya niyang walang konsensya sa sariling kamag-anak, Keith. Kapag nagkaproblema talaga, hindi lang siya mananapak habang lugmok tayo. Sasaksakin pa tayo niyan sa likod. Himala na lang kung hindi niya gawin yon. Nanaginip ka pa rin ba? Na ipagtatanggol ka niya? Nanay, dahil sa takot mo ngayong araw. Pinanood mo lang habang ibinebenta ni Tiyo ang mga tupa natin. Hindi kita sinisisi. Sino ba namang mag-aakala na dahil sa hirap natin noon? Kailangan nating umasa sa awa ng iba. Pero tandaan mo, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili natin. Simula sa araw na ito, itigil mo na ang pagiging sunod-sunuran sa kanila. Ako na ang masusunod sa bahay na ito simula ngayon. Bawat sentimong kinuha ni Lindaki ang ngayon. Pababayaran ko sa kanya ng doble. Balang araw. Muntik na iyon. Tiyo, bilis, tulungan niyo ako. Hindi ko na kayang kumapit. Ergaw, humanda ka.
Hindi hahayaan ng langit na mamatay ako. Linda Qiang, ang utang ng pamilya niyo sa akin. Pababayaran ko sa inyo ng may interes. Lahat yan ay isusuka niyo. Lin Yufen. Tanggapin mo ang aking pakikiramay. Napakalakas ng alon sa ilalim ng Bailong Reef. Nahulog doon si Li Ergao. Sigurado kahit mga durog na buto niyan. Naubos na ng mga isda. Mag-isa ka na lang ngayon. Wala ka nang matutuluyan. Makinig ka na lang sa payo ng kuya mo. Ibigay mo sa akin ang titulo ng lupang ito para maitago ko. Tapos lumipat ka na sa bahay ko. Diyos ko. Li Ergao. Multo. Multo sa tubig. Huwag kang lalapit. Ikaw ang kusang nahulog doon. Wala akong kinalaman doon. Tio. Hindi ako namatay. Dismaya ka ba, ha? Ano kaya ang dala niya pa uwi? Patingin nga ako. Walang pwedeng umapi sa pamangkin ko. Umalis ka riyan. Zhao San. Bulag ka na ba? Pamangkin ko ito. Akala mo ba pwede mo siyang galawin? Layas na rito bago pa ako magalit. Sige na, sige na. Mag-alis na kayo. May konting hindi pagkakaunawaan lang sa pamilya. Wala kayong mapapala rito. Alis na, alis. Ergao, nakita mo ba? Sa oras ng pangangailangan, ang tiyo mo pa rin ang nagtatanggol sa iyo. Huwag mo na akong kakalabanin sa susunod. At huwag ka nang magdadaldal sa labas. O magkakalat ng masama tungkol sa akin. Ergao, ano ba itong ginagawa mo? Yayaman na tayo. Panginoon ko. Ang buong baryo habang buhay ng nangingisda. Pero ngayon lang nakakita ng ganitong kayamanan. Magkano kaya ang halaga nito? Bilis, iligpit mo na yan. Pumunta tayo sa palengke sa bayan para ibenta. Kung dadalhin natin ang mga ito doon, siguradong makakarating ang balita sa baryo. Sa sakim na ugali ni Tio Dakiang. Siguradong magsasama siya ng mga tao para nakawan tayo ng harapan. Nanay, matulog tayo ng maaga ngayong gabi. Bukas, gigising tayo bago pa sumikat ang araw. Hihiram tayo ng tricycle kay Tatay Zhang. At didiretso tayo sa Ping An County. Grabe, ang laki ng ligaw na abalon na ito. May mga lobster at leopard coral grouper pa sa balde. Napakaganda ng kalidad nito. Iho, gaano karami ang paninda mo? Bibilhin ko ng lahat. Magkano ba? Tabi kayong lahat. Bagong mukha ka rito ah. Nagbenta ka ng ganitong mamahaling paninda sa teritoryo ko. Alam mo ba ang patakaran dito? Ang isang basket na ito ng primera klaseng abalon. Bibilhin ko ng 10 piso. 10 piso. Primera klaseng ligaw na abalon ito. Kahit isa lang, mas mahal pa sa halagang iyan. Paanong naging 10 piso lang? Hoy matanda, binibigyan na kita ng mukha, ayaw mo pa ah. Sinabi ko ng 10 piso, 10 piso. Ang lakas ng loob mong magreklamo sa teritoryo ko. Ah! Tingnan ko lang kung sinong mga has na gumalaw. Itong mga huli ko, itinaya ko ang buhay ko para makuha ito. Tingnan ko lang kung sinong magtatangkang humawak nito. Oh, talaga. May naghahanap yata ng sakit ng katawan dito ah. Bugbugin niyo siya. Boss. Ah. Hinto. Napakagandang klase ng king crab na ito. At ligaw na black gold abalon. Sa buong Ping An County, 10 taon nang walang lumilitaw na ganito kaganda. Iho. Sa iyo ba ang basket na ito ng mga kayamanan ng dagat? Opo, sa akin po. Kung gusto ninyong bilhin, magbigay kayo ng makatarungang presyo. May mga taong gustong mang-agaw sa halagang 10 piso lang. Hindi iyan negosyo. Pero kapag ako, si Sue, ang nakipagnegosyo. Palagi akong tapat at patas sa lahat. Makinig kayo. 1,000 piso. Ang buong balde ng paninda mo. Bibilhin lahat ng Zen Hightower ngayon. Madam Sue. Madam Sue, malaking negosyante kayo sa lungsod. Mayaman at may kapangyarihan. Akong si Zhao Dabiao ay may respeto sa inyo. Pero dito sa umagang pamilihan ng Ping An County. Ako, si Zhao Dabiao, ang masusunod. Ang bastos na batang ito.
Bigla na lang sumulpot para magtinda ng walang pasabi. Wala man lang siyang alam sa patakaran dito. Walang alam sa patakaran. Tapos gusto pang magtinda. Kung hahayaan ko siyang umalis ngayon, masisira ang patakaran ng pamilihan. Paano nakakain ang mga tauhan ko sa susunod? Paano ko pa pamamahalaan ang pamilihang ito? Paano kung ipilit ko siyang isama ngayon? Hahaha. Madam Su, ibig sabihin yan ay sinasadya ninyong sirain ang kabuhayan ko. Kahit gaano kayo kalakas, hindi niyo ako matatalo sa sarili kong teritoryo. Ngayong araw, kahit sino pa ang backer ninyo, hindi ko kayo mapagbibigyan. Mga kasama, may nanggugulo sa teritoryo natin. Lumabas kayong lahat. Palibutan niyo sila. Huwag ninyong patatakasin kahit isa. Tingnan ko nga. Kung sinong mga ngahas na gumalaw. Ibaba ninyo ang inyong mga sandata. Ulat po. Kapitan Lee. Isang malaking misunderstanding lang po ito. Nandito lang kami para pag-usapan ang presyo ng mga seafood. Kailangan ba ng pamalo para lang pag-usapan ang presyo? Zhao Dabiao. Binabalaan kita. Ang paggawa ng gulo sa publiko at ang paghahari-harian sa merkado ay malubhang paglabag sa batas. Dalhin ang mga pinuno sa presinto para kunan ng salaysay. Parusahan sila ayon sa batas ng pampublikong kaayusan. Magbayad ng multa kung kailangan at ikulong kung nararapat. Bilang isang kilalang negosyante sa ating bayan, kapag may gulo, dapat tumawag agad sa pulisya. Huwag nang palalain ang sitwasyon. Isipin mo rin ang magiging tingin ng publiko. Tama po kayo, Kapitan Lee. Tanda ko po iyan. Hindi ako magbibigay ng sakit ng ulo sa pulisya. Ito ang 1,000 yuan. Kukunin ko na ang basket na ito. Ergaw. Basta't mayroon ka pang ganitong dekalidad na produkto. Dalahin mo lang sa likod na pinto ng Zenhai Tower at hanapin ako. Huwag kang mag-alala. Wala nang mga ngahas na barating ka. Napakadaling kausap ni Madam Su. Sa parehong oras pagkalipas ng 3 araw, magdadala ako ng mas magagandang kalakal para kumatok sa pinto ng Zenhai Tower. Naku! Ergaw! Bakit ang dami nating binili? May bigas, harina at karne pa. Pati itong 3 galon ng mantika. Kasya na ito sa atin ng higit sa kalahating taon. Kailanman sa buhay ko ay hindi ko pinangarap na darating ang araw na makakabili tayo ng ganito kalaking karne ng baboy. Hahaha. Nanay, kapag kumikita tayo ng pera, dapat lang nagamitin ito para guminhawa ang buhay natin. Dati, hindi man lang tayo makakain ng busog. Kaya akala ng mga tulad ni Linda Qiang ay madali tayong apihin. Halika, umuwi tayo sa baryo ng may taas noo. Sinasabi ko sa inyo, kung wala ako na mismong kuya niya, ang mag-inang iyan, tiyak na mamamalimos lang sa kalye. Hahaha. Kapag hindi na nila kaya ang gutom, luluhod din sila pabalik para magmakaawa sa akin. Gusto kong makita ng buong baryo na kahit wala si Linda Qiang, kaya nating kumain ng bigas at masasarap na karne. Diyos ko! Namamalikmata ba ako? Bigas at harina ba ang mga iyan? Mukhang may 2 kilo yata ang karning iyan. Kahit bagong taon, hindi tayo nakakakain ng ganyan kasagana. May hindi tama rito. May kakaiba talaga. Mukhang pulubi lang ang batang iyan kahapon. Pero ngayon, nakabili na siya ng ganyang karaming karne at bigas. Tatay, anong gagawin natin? Yumaman na ba talaga ang 2 hampas lupang iyon? Bukas na bukas din pagkasikat ng araw. Bantayan mo silang maigi. Kahit saan pa sila magpunta. Kahit halughugin mo pa ang buong lugar. Kailangan mong alamin kung saan nila nakukuha ang pera nila. Ano bang kababalaghan ito? Bakit hindi pa lumalabas ang batang iyon? Mamatay-matay na ako sa ginaw rito.
Aba naman. Hindi ba si Lin Jianjun ito? Aray ko. Hindi ba si Lin Jianjun ito? Ang aga-aga, hindi natutulog sa bahay. Bakit nakahiga ka rito sa maduming dayami na ito? Dumaan lang naman ako rito. Tapos hindi ko sinasadyang madulas. Anak, kumusta? Saan ba nagpunta ang buwisit na batang iyon para magkapera sa gitna ng gabi? Nalaman mo ba? Tatay, anong magkapera ang sinasabi mo? Napakalamig kagabi. Halos mamatay na ako sa ginabuong magdamag. Ang bulok na pinto ng bahay ng buwisit na iyon. Hindi man lang bumukas kahit kaunti. Hindi talaga siya lumabas ng bahay. Wala ka talagang silbi, basura. Bakit mo ako pinalo? Hindi ko naman kasalanan. Nagdusa ako ng gusto buong magdamag. Kaunting hirap lang, hindi mo na kaya. Kumuha siya ng maraming magagandang bagay kahapon. Tiyak na nagpapakasarap lang siya sa loob ng bahay ngayon. Makakatakas siya ngayon pero hindi siya makakapagtago habang buhay. Hindi ako naniniwala na hindi sila lalabas ng bahay habang buhay. Bukas ng gabi. Patuloy mong bantayan ng maigi ang pintong iyan. Ergaw. Ang dami nating nabiling magagandang bagay kahapon. Tiyak na maiinggit ang pamilya ng Tio Dakiang mo. Paano kaya kung bigyan natin sila ng 1 galon ng mantika at ilang kilong karne? Ngayong maayos na ang buhay natin. Dapat din nating tulungan kahit paano ang Tio Dakiang mo. Baka kapag naging masaya siya, hindi na niya tayo gagawa ng problema sa hinaharap. Nanay, masyado kang nagpapaloko. Ang mga kamag-anak nating linta na tulad niya, mas mabuting huwag na nating pansinin. Maniwala ka sa akin. Sa loob-loob niya ngayon, gustong-gusto niya tayong tapakan at sirain. Ang taong tulad niya, ayaw na nakikitang mas umuunlad ang mga kamag-anak niya kaysa sa kanya. Kung bibigyan mo sila ng karne ngayon, hindi lang siya hindi magpapasalamat. Kundi iisipin pa niyang, may itinatago pa tayong malaking kayamanan. Pagkatapos, magsasama siya ng mga tao rito. Para ubusin at nakawan tayo ng tuluyan. Nga. Masyadong naging simple ang pag-iisip ko. Kung ganoon, Ergaw, hindi ba tayo pupunta sa dagat ngayon para maghanap ng mga kayamanan? Paano kung maunahan tayo ng iba? Huwag kang mag-alala. Bukod sa akin. Walang sinuman sa baryo ang nangangahas na pumunta roon. At lalong walang nakakaalam sa agos ng tubig sa lihim na kuwebang iyon. Sina Tio Dakiang at ang anak niya. Sigurado ngayon ay parang mga langgam sa mainit na kawali sa sobrang taranta. Umaali-aligid lang silang dalawa sa labas ng bahay natin. Sinasadya ko talaga silang iwasan at paghintayin ngayon. Sa pangingisda, kailangan ng pasensya. Sa pagpapaamo ng agila, kailangan ng tiyaga. Mananatili lang tayo rito sa loob. Kumakain ng masasarap na pagkain. Habang hinahayaan silang magtiis sa gutom at ginaw sa labas. Kapag hindi na nila kaya ang ginaw, at nawala na ang kanilang pag-iingat, doon na tayo gagawa ng isa pang malaking hakbang. Ngayong araw, tiyak na kukunin ko ang lahat ng mayroon kayo. Sige na, Ergaw. Kahit na anong mangyari sa akin. Hindi ko ito bibitiwan. Lahat ng ito ay mga kayamanan ng Haring Dragon. Mayaman na tayo. Magiging napakayaman na ng pamilya ko. Heto na iyon. Akin lahat to. Halika na kayo sa akin, mga alaga ko. Ay naku. Lin Yufen, Lai Ergaw. Siguradong maganda ang laman ng timba nyo, no? May kakilala si Tio rito sa Zenhai Tower. Tutulungan kayo ni Tio na ibenta yan. Ilayo mo ang marumi mong kamay. Kami na ang magbebenta nito, kaya na namin. Wala kang pakialam dito. Wala kayong alam. Akala nyo ba kahit sinong hampas lupa ay pwede na lang magbenta rito sa Zenhai Tower? Kung wala ang tulong ko, kahit sa pinto, hindi kayo makakapasok. Ano bang ingay yan? Darating na si Madam Su. Nagsisigawan kayo rito. Baka mairita lang si Madam Su sa inyo. Layas na, bilis. Hindi kami napunta rito para makipag-away. May dala kaming mga espesyal na produkto.
Sadya kaming pumunta para magbenta ng lamang dagat kay Madam Su. Alice, Alice. Akala niyo ba kahit sino pwedeng makipagkita kay Madam Su? Sa itsura niyo pa lang na parang mga pulubi. Balak niyo pang magbenta ng seafood kay Madam Su. Bakit hindi mo na lang sabihin kasintahan mo si Madam Su? Chef Wang. Huwag na huwag po kayong maniniwala sa kanila. Ang dalawang ito ay mga kamag-anak kong baliw at sobrang hirap sa buhay. Matagal na silang nawala sa katinuan dahil sa hirap. Puro bulok na isda at hipon lang ang laman ng timba na yan. Nandito lang sila para mang-scam. Gusto nilang perahan ang restaurant natin. Tumawag na po kayo ng security. Palayasin niyo na sila. Huwag na nating hayaang maabala pa si Madam Su. Aba, matindi. Ang lakas ng loob ninyong mang-scam dito sa Zenhai Tower. Nasaan ang security? Tingnan ko lang kung sinong mga ngahas na gumalaw ngayon. Madam Su. Ay, naku. Kayo po pala si Madam Su. Itong dalawang manlolokong ito, desperado na sa hirap. Puro bulok na isda at hipon ang dala nila. Tinutulungan ko lang po si Chef na palayasin sila. Palalayasin ko na po sila agad. Ergaw. Ito ba yung sinasabi mong mga dekalidad na produkto? Madam Su. Pakitingnan po ang mga dala namin. Ito. Panginoon ko. Isa itong purong mailap na black gold abalone. At heto pa ang ornate spiny lobster. Sa ganda at pagkasariwa nito. Hindi lang dito sa ating bayan. Kahit sa probinsya ay may tuturing itong isang pambihirang kayamanan. Chef Wang. Ano nga ulit ang sabi mo kanina? Ano raw ang dala ng aking espesyal na panauhin? Nabulag po ako. Nawala po ako sa sarili. Hindi ko po agad nakilala ang taong nasa harap ko. Ang dala ni Li Ergao ay mga kayamanan mula sa Diyos ng Karagatan. Chef Wang. Ang taong ito. Ano ang ibinenta niya sa kusina natin kanina? Anong klaseng produkto iyon? Madam Su. Puro mumurahing isda lang ang nakukuha niya sa mababaw na bahagi ng dagat. Kalahating basket lang ng mga bulok na isda at hipon ang ibinenta niya. At binayaran lang namin siya ng 2 piso. Sige, ipaalam niyo ito sa lahat. Simula sa araw na ito, ang Zenhai Tower at lahat ng negosyong hawak nito. Hindi ko tatanggapin ang taong ito. Blacklist siya agad. Kailanman ay huwag siyang hahayaang makatapak sa Zenhai Tower kahit isang hakbang. Opo. At isa pa. Bayaran mo na agad si Li Ergao. Ang mga panindang ito, bibilhin ko sa pinakamataas na presyo. 3,000 piso. Narito ang 3,000. Kapag may paninda ka ulit, pumunta ka lang dito sa akin kahit kailan. 3,000. Layas na. Kapag naglakas loob ka pang mamalimos dito sa Zenhai Tower, babaliin ko ang mga binti mo. Buong 3,000 yon. Ang batang yon. Sa pamamagitan lang ng ilang lumang timba. Sa isang iglap, kumita na siya ng halagang ang isang karaniwang tao. Ay hindi kikitain sa buong buhay nila. Hindi lang ako napahiya ng gusto ngayong araw. Pati ang pagkakataon kong kumita ng pambili ng alak sa pagtitinda ng isda. Ay sinira na rin niya. Hindi ko mapapalampas ang pang-aaping ito. 3,000 cash yon. Silang mag-ina lang naman. Siguradong hindi nila yan ededeposito sa bangko. Tiyak na nakatago yon sa luma nilang bakuran. Ano kaya kung kumuha tayo ng bareta mamayang gabi? At umakyat sa pader? May saltik ka ba sa utak? Pag nanakaw sa loob ng bahay. Kapag nahuli tayo, mabubulok tayo sa kulungan o baka mabaril pa. Baliw ka na ba para itaya ang buhay mo sa barya-barya lang? Ano nang gagawin natin? Hahayaan na lang ba nating panoorin ang dalawang iyon? Na mamuhay ng marangya? Habang tinatapak-tapakan tayo. Bawal ang magnakaw. Pero pwede nating kunin iyon ng harapan. Lin Jianjun, gamitin mo nga ang utak mo. Si Li Ergao ay isang hamak na bata lang. Bakit siya pinoprotektahan ng malaking amo ng Zenhai Tower? Paano siya nakakuha ng 3,000 piso? Dahil lang ba sa ilang pirasong abalon? Tatay, ano pong ibig ninyong sabihin? Hihe! Bukas na bukas din. Magpakalat ka ng balita sa baryo. Sabihin mong si Li Ergao doon sa lungsod ay umaasa lang kay Suwan King. At marumi ang perang kinikita niya. Dito sa baryong ito, ang dangal ay parang buhay na rin. Ang mga nakatatanda at mga lolo sa baryo. Hindi siya matatanggap.
Napakabilis naman niyang kumita ng pera. Baka naman gumagawa siya ng masama. Tayong mga taga-bukid. Hindi naman tayo kumikita ng libo-libo ng ganoon kabilis. Isang batang lalaki lang siya. Bakit siya bibigyan ng malaking amo sa lungsod? Ng 3,000 piso. Siguradong naligaw na siya ng landas. Hindi natin hahayaang ang ganyang uri ng tao ay dumungis sa ating lugar. Mga kanayon. Ang pamangkin kong ito ay bata pa. Hindi pa siya mulat kaya naligaw ng landas. Bilang tiyo niya, napapahiya rin ako. Pero hindi natin pwedeng hayaang masira ang moralidad ng ating baryo. Ngayon, ako na ang tatayo bilang mga magulang niya. Para tanungin siya ng maigi. Kung saan ba talaga galing ang perang ito? Paano na tayo nito? Gusto tayong ipitin ng tiyo mo, kaming mag-ina. Nanay, hindi mareresolba ng pag-iyak ang kahit ano. Para talunin ang mga asong ulol na gaya nila. Kapag umatras ka ng isang hakbang, lalo ka lang nilang susugurin. Kaya ka nitong lamunin ng buo. Pati balat at buto. Ikaw na bata ka. May mukha ka pang humarap dito. Ang lahat ng mga kahiyahiyang ginawa mo sa lungsod. Alam na ng buong baryo. Ang taong tulad mo ay walang karapatang manatili rito. Ngayon, ako na ang magdedesisyon para sa baryo. At palalayasin kita. Subalit, ang 3,000 pisong nakuha mo sa panloloko sa malaking negosyanteng iyon ay dapat ibigay sa komite ng baryo. At ako bilang nakatatanda ang magtatago nito para sa iyo. Bilang kabayaran sa pagdungis mo sa ating dangal. Lumabas din ang tunay mong kulay. Linda Qiang. Nagpaligoy-ligoy ka pa ng ganito. Walang awa kang nagkakalat ng chismis tungkol sa akin. Para lang makuha ang 3,000 pisong hawak ko. Kalokohan ang sinasabi mo. Ginagawa ko ito para sa dangal ng buong baryo. Ikaw na bata ka na wala pang alam sa mundo. Kung hindi ka gumawa ng mga maruming bagay, bakit ka bibigyan ng amo ng Zen Hightower ng 3,000 piso? Sa anong dahilan? Dahil sa hawak ko ang mga espesyal na lamang dagat na hindi mo mahahanap sa buong Ping An County. Idilat mo ang mga mata mo at tingnan ng mabuti. Ito ang opisyal na resibo ng pagbili ng Zen Hightower. Malinaw na nakasulat dito ang lahat sa itim at puti. Ako, si Li Ergao, ay ang kinikilalang supplier ng mga mamahaling lamang dagat para sa Zen Hightower. Ang malaking pulang selyong ito ay tatak mismo ng Zen Hightower. Kahapon, sa likurang pinto ng Zen Hightower, nagdala ka ng isang basket ng bulok na isda at hipon para manloko. Kaya naman pati ikaw. At ang basket mo ay itinapon ng head chef sa tambak ng basura. Nang makita mong kumita ako ng marangal ng 3,000. Nanaig ang inggit mo. Kaya nagkalat ka ng chismis para sirain ang pangalan ko. Para lang manakaw ang pera ko. Wala ka na ba talagang kahihiyan sa mukha mo? Tatak nga ito ng Zen Hightower. Nakasulat dito, Wild Black Gold Abalone. Halagang 3,000 piso. Dakiang. Sobra naman ang kawalang hiyaan mo. Kumita ang bata sa marangal na paraan. Tapos dahil lang sa inggit at kasakiman, gagawan mo pa siya ng malisyosong chismis. Linda Qiang, napakasama mo. Para lang manakawan ang sarili mong pamangkin. Nagagawa mo ang ganyang kaduming gawain. Ang dangal ng buong baryo natin ay ipinahiya mo ng husto. Black Gold Abalone. Dahil ayaw mong ibigay ang pera sa akin. Huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Anong nangyayari rito? Ako, napadaan lang ako. Tinitingnan ko lang kung matibay ang lubid na ito. Napadaan. Napadaan pero kinalikot mo ang buhol ng lubid. Ang lubid na ito ang nagsisilbing proteksyon sa dagat. Sinadya mong luwagan ito para mapahamak ako sa laot. Lin Jayanjun. Ano bang naging kasalanan naming mag-ina sa iyo? Bakit kailangan mong gawin ang ganito kasamang bagay? Akala mo ba makakatakas ka ng ganoon kadali? Huwag mo akong pagbintangan. Hindi ko naman talaga sinira yan. Paraanin mo ako. Lin Jayanjun. Sinadyang sirain ang kagamitang pangkaligtasan ng iba. Pagtatangkang manakit ng kapwa. Labag sa batas iyan. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Hindi ko ito ayusin ng pribado ngayon. At hindi rin ako makikipag-away sa iyo. Nanay, tulungan mo akong maging testigo. Pumunta na tayo sa presinto ngayon para mag-report.
Hayaan nating ang mga pulis ang umasikaso nito. Kung kailangang ikulong, ikulong. Kung kailangang multahan, multahan. Gawin natin ang lahat ayon sa batas. Lee Ergao, huwag kang tatawag ng pulis. Nagkamali ako, hindi ko na ulitin. Si tatay ang nag-utos sa akin na gawin ito. Nabulag lang ako ng kasakiman. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kapag nagkamali ka, dapat mong harapin ang kahihinatnan. Hindi sa akin nakadepende kung patatawarin kita o hindi. Ang batas ang magpapasya. Ergao, hindi natin mababantayan ang mga magnanakaw habang buhay. Ngayong araw, naglakas loob siyang kalagin ang lubid. Bukas, baka maglakas loob na siyang maglagay ng lason sa palayok natin. Tinarget na nila itong Bailong Reef. At may hawak pa tayong napakaraming pera. Paano na tayo mamumuhay nito? Hindi nga natin mababantayan ang mga magnanakaw habang buhay. Para sa mga taong sakim na walang kabusugan. Habang lalo kang natatakot. Lalo naman silang aabuso. Sina Tio Dakiang. Hindi ba't pangarap nilang yumaman? Gusto ba nila ang pera natin? Kung ganoon, ituturo natin sa kanila ang tamang daan. Bibigyan natin sila ng isang napakalaking regalo. Ergao. Ano ang ibig mong sabihin? Nanay, hiramin mo ang kariton kay Lolo Lee sa kapitbahay. Papasok tayo sa bayan mamayang hapon. Tandaan mo, paglabas ng bahay. Dapat umakto kang kahina-hinala. Na parang takot na may makarinig sa atin. Pero hindi mo maitago ang iyong pananabik. Nanay. Sinabi sa akin ni Madam Su ang isang napakalaking lihim ngayon. Ang kaunting black gold abalon sa Bailong Reef. Walang-wala iyon. Ang tunay na malaking kayamanan ay nasa Yanyang Sea. Sa ilalim ng bahurang kumakain ng tao doon. Yanyang Sea. Iyon ang sikat at mapanganib na Yanyang Sea. Napakalakas ng agos doon na kaya nitong pataubin kahit ang malalaking barko. Puno ng matatalas na bato sa ilalim. Hindi ba't paghahanap ng kamatayan ang pumunta roon? Nasa panganib ang malaking kayamanan. Nagpahanap si Madam Su ng mga eksperto mula sa kabisera para suriin ito. Sa ilalim ng bahura sa Yanyang Sea. Puno ito ng mga dekalidad na pulang sea cucumber na kasing kapal ng braso. Kahit isang lambat lang ang makuha mo. Maibebenta agad ito ng 10,000 yuan. Nakipag-usap na ako sa kapitbahay na baryo. Kay Boss Wang na nagpapatakbo ng demotor na bangka. Bukas ng umaga. Dadalhin ko itong 3,000 yuan. Para bilhin ng buo ang kanyang demotor na bangka. Kapag may bakal na bangka na tayo, makakapasok na tayo sa Yanyang Sea para kumuha ng ginto. Pagkatapos ng trabahong ito, diretso na tayo sa kabisera para bumili ng malaking villa. Tatay, yayaman na tayo ng husto. Pampalito lang ang Bailong Reef. Ang tunay na imbakan ng ginto ay nasa Yanyang Sea. Puno ng mga dekalidad na pulang sea cucumber sa ilalim. Isang lambat lang, nagkakahalaga na ng 10,000 yuan. Ang buwisit na si Lee Ergao. Kukunin niya ang 3,000 yuan bukas ng umaga. Para bilhin ang demotor na bangka ni Boss Wang sa kabilang baryo. Para kumuha ng ginto. CJ. Napakalaki ng ambisyon ng damuhong iyon. Ang napakalaking kayamanang ito. Hindi natin pwedeng hayaang suluhin niya lang. Wala tayong pera ngayon. Ang lumang bangka ni Wang Laoda. Hindi bababa sa 2,000 ang halaga. Kapag nauna siyang bumili niyan, wala na tayong mapapala kahit katiting. Kung mag-aalok siya ng 3,000, mag-aalok ako ng 3,500. Isasangla natin itong bagong gawa na 5 silid na bahay na bato. Kay Zhao San. Para makahiram ng pera sa kanya. Bago pa tayo maunahan ni Lee Ergao. Dapat mabili na natin ang bangka ni Wang Laoda. Maglalayag tayo sa Yanyang Sea ngayong gabi para maglatag ng lambat. Bukas pagkasikat ng araw. Ang pamilya Lin natin. Ang magiging pinakamayaman sa Ping An County. Pababagsakin natin ang damuhong iyon. At aagawin ang kanyang kayamanan. Linda Qiang, sigurado ka na ba rito? Kapag hindi mo nabayaran ang utang na ito, mawawala sa iyo ang 5 silid na bahay na bato mo. Zhao San, huwag kang mag-alala. Bukas ng gabi sa pinakahuli. Babayaran kita kasama ang interes. At makakabili pa ako ng pwesto sa bayan ng cash. Ito ang tinatawag na pagsusugal ng buhay para sa kayamanan. Dala ko na ang 3,000 na pinagkasunduan natin. Ibigay mo na sa akin ang susi ng bangka. Nagmamadali akong pumunta sa Hefeng para humabol sa umagang tao. Sandali lang, Wang Laoda. Magbabayad ako ng 3,500 cash para sa bangkang ito. Aalisin ko na ito agad. Kuya, kami ang unang nakakita sa bangkang ito. Sinisira mo ang kabuhayan naming mag-ina. Ang dagat ay pag-aari ng Poong Dragon. Kung sino ang may pera, sa kanya ang bangka. Kayong dalawang mahihirap.
Umalis nga kayo sa daan ko. Nanay, tara na. 3,000 kalahati para sa isang tumpok ng basurang bakal. Bagay na bagay sa iyo ang maging uto-uto. Ano nang nangyayari? Bakit hindi gumagana itong sirang manibela? Tatay, huwag mo nang intindihin ang manibela. May butas ang ilalim ng bangka, pinapasok tayo ng tubig. Kapag hindi natin ito sinalok palabas, lulubog tayong lahat. Hayaan mo muna ang tubig, ilatag mo ang lambat. Bilis, ilatag mo ang lambat para makahuli ng Red Sea cucumber. Kapag nakakuha tayo niyan, mayaman na tayo. Tatay, wala talagang laman. Kahit anino ng Red Sea cucumber, wala. Naloko tayo. Niloko tayo ng damuhong iyon. Isang lumang bakal lang pala ito. Wala naman palang kayamanan sa Yanyang Sea. Oh, nakabalik na pala si Boslin kasama ang malaking bangka niya. Gaano karaming Red Sea cucumber ang nahuli mo? Naghihintay na rito ang mga kasamahan ko para maningil ng interes. Zhao-san, bakit po kayo mismo ang naparito? Nagkaroon lang po ng kaunting problema sa pera. Maayos ba ang takbo ng bagong bangka mo? Magpatuloy ka bukas sa Yanyang Sea para yumaman ng husto. Hindi naghihintay ang interes ng pautang na ito. Boss, bigyan niyo po muna ako ng ilang araw. Huwag mo akong daanin sa daldal. Malinaw na nakasulat sa kasunduan. Dapat bayaran ang utang sa ikalawang araw. Tatay. Tulong, ayokong matulog sa kalsada. Zhao-san. Bigyan mo pa ako ng ilang araw. Kahit magbenta pa ako ng dugo, babayaran ko ang utang ko. Kapag kinuha mo ang bahay namin, saan kaming mag-ama matutulog ngayong gabi? Saan pa nga ba? Sa sirang kulungan ng baboy sa bungad ng baryo. Kahit sa ilalim ng tulay, pwede namang mamalimos. Zhao-san, huwag mo akong paalisin. May pera si Li Ergao. Pamangkin ko siya. Kumita siya ng 3,000 cash sa lungsod kahapon. Nakatago lahat yun sa bahay nila. Ang utang ng tiyo. Dapat tulungan din ng pamangkin na bayaran. Sa kanya kayo maningil. Dapat sa amin naman talaga ang perang yun. Ano nang gagawin nyo? Tanghaling tapat, Sabi ni Tiyo Daki ang tiyo mo raw siya. May utang siya sa akin na 4,000 kasama na ang interes. Ergao. Ilabas mo na yung 3,000 mo. Para mabayaran ang utang ng tiyo mo. Huwag na tayong magpakialaman. Matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko kay Lindakiang. Ang utang niya. Bakit sa amin nyo ipapasa? Buhay ang ipinuhunan namin sa perang ito. Kahit isang kusing, wala kayong makukuha. Ayaw mo sa santong dasalan, halughugin ang bahay. Huwag nyo hawakan ang anak ko. Sirain ang pinto. Kahit maghukay pa kayo, hanapin nyo ang pera. Chief Zhao. Pang-aabala sa bahay. Panggugulo. At tangkang pagpasok ng walang pahintulot. Ano ang nararapat na parusa rito? Ayon sa batas. Tigil lahat. Ang mga alitan sa utang ay dapat lutasin sa legal na paraan. Ang panggugulo at pananakit. Lahat kayo, sumama sa presinto para sa investigasyon. Ang bagay na matagal mo nang gustong gawin. Ginawa ko na para sa iyo. Ito ang kontrata para sa Bailong Reef. 10 taong eksklusibong kasunduan. Simula ngayong araw, ikaw na ang pinakasikat na eksklusibong supply ng Zenhai Tower. Tara, isasama ko muna kayo ni Nanay Yufen sa bayan para kumain. Pag-usapan na rin natin ang mga detalye ng ating pagtutulungan. Masyadong mahalaga ito. Bigla ka namang yumakap, Lei Ergao. Wala ito sa mga tuntunin ng kontrata natin. Sinong yumayakap? Lubak-lubak ang daan sa probinsya. Sinusubukan ko lang kung gaano kaganda. Ang shock absorber ng mamahaling kotse mo. Senyorita Su, ano bang nakain mo at nagkakaganyan ka? Ako pa ang baliw. Tingin ko, ikaw ang nawawala sa sarili. Hinarap mo yung mga walang pusong loan shark na iyon. Para lang protektahan ang pera. Itinaya mo pati ang buhay mo. Kahit nakadapa ka na sa lupa, lumalaban ka pa rin. Kung nahuli lang ako ng kahit isang minuto, alam mo ba kung ano nang pwedeng gawin nila sa iyo? Ano naman?
Sino mang magtangkang saktan ang nanay ko. O galawin ang perang pinaghirapan ko. Ako, si Lee Ergao, kahit mangagat pa ako. Sisiguraduhin kong may mapipinsala rin sa kanila. Aray, dahan-dahan naman. Marunong ka ba talagang magbenda? Tiisin mo ang sakit. Ngayon alam mo nang masakit. Pero kanina habang ipinagtatanggol mo ang sarili mo. Laban sa dalawang malalaking lalaki. Bakit hindi ka natakot? Lee Ergao. Masyadong mapanganib dito sa Ping An County. Kung gusto mong maging eksklusibong supplier ko. Hindi sapat ang pagiging matapang at mapangahas mo lang. Hindi sapat yan. Simula bukas. Kapag nakatagpo ka ng problemang hindi mo kayang lutasin. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Tandaan mo. Mula ngayon, ikaw ay nasa ilalim na ng proteksyon ko, si Suwan King. Madam Su, may itatama lang ako. Hindi sa pinoprotektahan mo ako. Kundi nagtutulungan tayo para sa kapakinabangan ng isa't isa. Ako, si Lee Ergao, ay hindi gustong umasa lang sa iyo. Kundi ang makatayo ng kapantay mo. At tulungan kang palagin ang Zenhai Tower. Sa buong probinsya bilang iyong katuwang sa yaman. Makinig kayong lahat. Ako, si Lee Ergao, ang kumuha ng kontrata sa Bailong Reef. Ngayon, kailangan ko ng 5 magagaling lumangoy. At may malinis na kamay para sa pangunguha ng pagkaing dagat. 15 piso ang sahod araw-araw. May libre pang isang kainan na may ulam na karne. At may bonus pa sa katapusan ng taon. Pero babalaan ko na kayo ngayon pa lang. Kung sino man ang mga has na magtago ng nakuha. O makipagsabuatan sa iba laban sa akin. Huwag ninyong sisisihin si Lee Ergao kung magbago ang trato ko sa inyo. Sali ako. Lee Ergao, piliin mo ako. Ako ang pinakamagaling lumangoy sa buong baryo. Mula ngayon, itataya ko ang buhay ko para sa iyo. Lee Ergao. Naging bulag kami noon. At naniwala sa mga kasinungalingan ni Linda Qiang. Patawarin mo na kami sa aming mga pagkakamali. Tulungan mo naman ang tiyo mo. Ikaw pala si Lee Ergao. Ang hampas lupang naghahanap ng makakain sa putikan. Na umaakit kay Suwan King. Kaya ayaw niyang bumalik sa Beijing. Hindi ba nagsipilyo ang binibining ito bago umalis ng bahay? Ang pagsasalita ng ganyan kababaho ay hindi kaaya-aya. At may itatama lang ako. Naghahanap ako ng ginto sa dagat. Hindi naghahanap ng tira-tirang pagkain. Tungkol naman kay Suwan King na sinasabi mo. Talagang marami siyang in-order na paninda sa akin. Kung gusto mong pumila para bumili. Pumila ka sa likod ng mga black gold abalon. Matalas ang dila mo. Ang isang hampas lupang tulad mo. Ay akalang makakaangat sa buhay dahil lang sa ilang abalon. Alam mo ba kung sino talaga si Suwan King? Ang mumo na nalalaglag sa mga daliri niya. Ay sapat na para pakainin ang buong baryo ninyo habang buhay. Naglalaro lang siya sa iyo dahil bago ka sa paningin niya. Kapag nagsawa na siya, hindi ka man lang karapat dapat na itapon sa basurahan ng Zenhai Tower. Liulu, tama ba? Mukha ka namang kagalang-galang sa suot mo. Pero mukhang may problema ang utak mo. Kung babalik man si Suwan King sa Beijing o hindi. Desisyon niya iyon. Ang pagyayabang mo sa harap ko ngayon ay nagpapatunay lang ng isang bagay. Sa tingin niya sa iyo. Kahit ang isang hibla ng buhok ng hampas lupang tulad ko ay hindi mo kapantay. Ang lakas ng loob mo. Baliin ninyo ang mga binti niya. Bakit ngayon ka lang dumating? Matagal kitang hinintay. Suwan King. Para lang sa mabahong batang mangingisda na ito. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Liulu. Bumalik ka na sa Beijing. Sabihin mo sa pamilya Liu. Si Lee Ergao ang nag-iisang kasosyo ko. Sa buong buhay ko. At siya rin ang aking huling linya. Kung sino man ang magtangkang saktan siya, ay parang kinalaban na rin ako. At ang buong kumpanya ng Su. Ang batang iyon ay naging parang hari na ng buong baryo ngayon. Habang buhay na lang ba tayong ganito? Na nakatingin lang habang nagmamayabang siya ng ganyan. Kahit mamatay ako, isasama ko siya sa hukay. Kayo pala ang mag-amang Linda Qiang. Balita ko, may matinding galit kayo sa batang taga-baryo na pinoprotektahan ni Suwan King. Hihi! Ergao. Isa iyong malaking yeti na may 3 palapag. Mukhang papunta sila sa atin. Lee Ergao, patay ka ngayon. Kung matalino ka, sumuko ka na lang at tanggapin ang tadhana mo. Kayo lang. Lee Ergao, ikaw na bastos na bata ka. Ihinto mo na ang bangka at patayin ang makina. Galing sa kabisera ang isang ito. Si Liulu. Si Liulu na ang nagpapasya sa karagatang ito ngayon. Ibigay mo na ang mga mamahaling black gold abalon sa bangka mo. Pati na ang kontrata sa pangangasiwa ng Bailong Reef.
Ibigay mo ng maayos. Kung magiging mabait si Liulu, bibigyan ka pa niya ng makakain. Kung hindi, sasagasaan ka namin ngayon din. At dadaan sa ibabaw ninyo. Legal na inaprubahan ang kontrata sa Bailong Reef. Kung gusto ninyo, napag-usapan ito sa tamang proseso. Ang pagharang sa daan gamit ang malaking yete. Anong klaseng kakayahan iyan? Li Ergaw, wala akong oras makipag-usap sa iyo, hampas lupa. Bibilang ako ng 3. Kung hindi mo ihihinto ang bangka, babanggain kita ng direkta. Ang kaunting gasgas dito sa gitna ng dagat. Kasalanan mo lahat iyon. Gusto mo akong banggain. Binabalaan kita. May mga nakatagong bato sa harap. Ang mga bangkang malalim ang lubog sa tubig. Tiyak na sasadsad kapag pumasok. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang magpadalos-dalos. Habulin ninyo siya. Sagad ang bilis. Tingnan natin kung saan siya makakatakbo. Liulu. May mga nakatagong bato sa harap. Masyadong malaki ang yete natin. Malalim ang lubog nito sa tubig, madaling maaksidente kapag pumasok tayo. Tumahimik ka. Ako ba ang amo o ikaw? Ang yet kong nagkakahalaga ng milyon-milyon, natatakot bang hindi mabasag? Ang ilang pirasong bato, ipasok mo. Ipapasok ko na. Liulu. Binalaan na kita noon pa. May mga nakatagong bato sa harap. Ngunit hindi ka nakinig. Ngayong sumadsad ka na. Kasalanan mo ang lahat. Lay Ergaw. Sinadya mo akong akayin dito. Bilisan mo at hilahin mo ako palabas. Kung hindi, malilintikan ka sa akin. Wala akong obligasyong iligtas ka. Ang pinakamabuting paraan mo ngayon ay tumawag sa Maritime Rescue. May mga tugbot ang rescue team na makakahila sa iyo palabas. Ngunit, hindi mababa ang bayad. Para sa yate na kasing laki ng sa iyo. Ang bayad sa pagliligtas. Pati na ang danyo sa ekolohiya ng mga bato. Aabot siguro ng 100,000 yuan. Kung namamahalan ka, maghintay ka na lang dito ng paglaki ng tubig. Ngunit 6 na oras pa bago ang pagliit ng tubig. At kung magasgas pa ang ilalim ng yate sa mga bato, hindi sigurado kung lulutang pa ito. Madam Su, nalaman ko na. Ginamit ni Liulu ngayon ang koneksyon ng pamilya Liu sa Maritime Bureau. Sa pilitan nilang kinuha ang isang malaking yete. Nagdala sila ng mga tao sa Yanyang Sea. Mukhang balak nilang ligpitin si Li Ergaw. Naghahanda na ang mga tauhan natin. Maglalayag ng malaking barko para sumaklolo. Liulu, naghahanap pa talaga ng kamatayan. Kapag may nangyaring masama kay Li Ergaw, kahit isang hibla lang ng buhok, sisiguraduhin kong ang buong pamilya Liu at ang lahat ng ari-arian nyo sa probinsya ng Jiangnan ay maglalahong lahat kasama niya. Madam Suwan King, kailangan niyo po akong tulungan. Niloko ako ni Li Ergaw at sinira ang bangka ko. Pinagbayad pa niya ako ng 100,000 piso ngayong araw. Tingnan niyo po kung anong ginawa niya sa akin. Tama po, Senyorita Suwan King. Ang bastos na batang iyan wala nang kinatatakutan. Dapat niyo na siyang ipakulong at parusahan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kanina sa dagat. Binigyan ko lang ng leksyon si Liulu. Makinig kayong mabuti sa akin. Dito sa Ping'an County. Sa isang salita ko lang, si Suwan King. Kaya kong ubusin ang pamilya Liu hanggang sa huling buto. Ang magtangkang galingan ang tao ko. Sige, subukan niyo lang kung matapang talaga kayo. Tungkol naman sa dalawang ito, na nakikipagsabuatan kay Liulu para manggulo. At nagpapakalat ng mga maling balita. Tumawag na ako ng pulis kanina. Hayaan nating ang batas ang humusga sa inyo. Lin Jianjun, Lin Dakyang. Suspect kayo sa paggawa ng gulo. At paninirang puri sa ibang tao. Sumama kayo sa amin sa presinto. Para sa investigasyon. Lay Ergaw. Tapos na ang paglilinis ng mga basura. Ngayon, pwede na tayong bumalik sa lungsod. Para pirmahan ang kontratang iyon. Handa ka na bang kumita ng totoong malaking pera? Isang malaking karangalan po, madam. Lay Ergaw. Kapag nakuha mo na ang perang ito, pwede mo nang isama ang nanay mo para bumili ng pinakamagandang mansyon sa bayan. Mag-hire ka ng mga tauhan na papalaot para sa iyo. Mula ngayon, maging isang boss ka na lang na nakataas ang paa. Madam Suwan King, bibili ako ng bahay sa bayan. Pero ang perang ito may mas mahalaga akong paggagamitan. Napakalawak ng karagatan sa Bailong Reef. Puno ito ng mga nakatagong bahura. Kung aasa lang ako sa ilang taong kinuha ko,
Kahit habang buhay pa kaming mangisda. Hindi namin maubos ang mga mamahaling black gold abalone doon. Gagawin kong mga barkong bakal ang 50,000 pisong ito. Gagawin kong mga diving suit. At mga pinakamodernong lambat sa pangingisda. Ano ba talagang balak mong gawin? Babalik ako sa baryo ng An. Itatayo ko ang Bailong Reef Fishery Professional Cooperative. Gusto kong ang lahat ng lakas paggawa sa buong baryo ay magkaisa at magtulungan. Sa mundong ito, hindi malayo ang mararating ng taong nagpapayaman ng mag-isa. Gusto kong isama ang buong baryo. Para ang dagat na ito ay maging pinakamalaking minahan ng ginto sa ating Ping An County. Hanganga ako sa pananaw mo. Ang transport fleet ng kumpanya ng Su ay laging handang maglingkod para sa inyo sa baryo ng An. Baka naman paghihigantihan na tayo ngayon. Paalisin na kaya tayo sa dagat na ito. Sino ba ang dapat sisihin? Dati kasi masyado natin silang inapi at pinagkaisahan. Isang biyuda at ulilang anak lang sila noon. Ngayong mayaman na sila. Mapalad na tayo kung hindi niya tayo pahihirapan. Ubo. Mga kababayan. Tungkol sa mga nangyari nitong mga nakaraang araw. Alam kong nalinlang lang kayong lahat. Ni Tio Dakiang. Ako si Lee Ergao. Marunong akong kumilala ng utang na loob at magbayad ng atraso. Ang makamandag na ahas na si Linda Kiang. Pinapahukay ko siya sa kanal ng maruming tubig. Pero para sa inyong mga tapat na taga-baryo, na nagtatrabaho ng marangal gamit ang sariling lakas. Ako, si Lee Ergao, ay hindi magtatanim ng sama ng loob. Pinatawag ko kayo rito ngayon. Hindi para sa kung ano paman, kundi para kumita ng pera. Nakapirma na ako ng pangmatagalang kontrata sa Zenhai Tower. Ang pinakamalaking kainan sa bayan. Kahit gaano karami ang kailanganin nila. Kaya nating ibenta lahat. Pero masyadong malawak ang Bailong Reef. Hindi ko ito kayang suluhin. Simula ngayong araw, itatayo ko sa baryo ang Bailong Reef United Fishing Cooperative. Itatayo ang Bailong Reef United Fishing Cooperative. Ako ang maglalabas ng pera para sa mga barkong bakal. At bibili ng mga diving suit. Ako ang bahala sa paghahanap ng mamimili ng mga huli natin. At kayo naman ang magbibigay ng lakas paggawa. Sabay-sabay nating payabungin ang dagat na ito. Basta't sumali kayo sa kooperatiba. Ako, si Lee Ergao, ay magtatakda ng 3 pangunahing alituntunin. Una, unipormadong kagamitan. Pangalawa, kaligtasan ang prioridad. Lahat ng tao. Bawal nang gumamit ng sirang lubid sa paglusong sa dagat. Lahat ay dapat magsuot ng diving suit. At kukuha tayo ng insurance para sa bawat isa. Pangatlo, sahod ayon sa trabaho. Kung mas masipag, mas malaki ang kikitain. May garantisadong sahod araw-araw na 15 piso. Magaling! Para sa mga dekalidad na huling lamang dagat, ang kooperatiba ay magbibigay ng komisyon base sa presyo sa merkado. Walang halong daya. Mahigpit nating babantayan ang kalidad. Sinumang magtangkang mandaya sa mga huli, gaya ng paglalagay ng bato o pagbomba ng tubig, nasisira sa dangal ng ating baryo ng An, ay tatanggalin agad. At hindi na tatanggapin kailanman. Mahusay. Ergao. Manager Lee. Binigyan mo ang buong baryo ng bagong pag-asa at ikabubuhay. Ang puso mo ay mas malawak pa kaysa sa sinuman sa amin dito. Mula ngayon sa baryo ng An, kung saan mo kami ituro, doon kami susugod. Susunod kami kay Manager Lee. Sabay-sabay tayong yayaman. Sama-sama nating gawin ang baryo ng An na maging pinakamayamang baryo sa buong Ping An County. Mabuhay! Tatay. Ayoko na, parang gusto ko nang mamatay. Ang mga tao sa baryo ay nagtatayo na ng mga bagong bahay. Habang tayo rito ay nagdurusa araw-araw. Dati kapag may hinihingi tayo kay Chayufen, kahit papaano ay binibigyan pa niya tayo ng makakain. Ngayon, Lin Yufen, naparito ka ba para pagtawanan kami? Hindi alam ni Ergo na pumunta ako rito. Kuya Dakiang, masyadong malupit ang ginawa mo sa aming mag-ina noon. Imposibleng hindi kita kamuhian. Pero sa kabila ng lahat, kuya pa rin kita. Bago pumanaw ang nanay natin, sinabihan niya akong pahalagahan ang pagiging magkapamilya natin. Kainin ninyo ang pagkain na ito at inumin ang gamot. Mula ngayon, magpakatino na kayo. Huwag na kayong gumawa ng masama.
Matandang hukluban. Mga tao kami ni Liulu. Heto. 1,000 yuan. Kunin mo ang mga balding ito ng gamot. At ibuhos sa palaisdaang iyon. At magiging iyo ang pera. Gamitin mo ang pera para bumili ng tiket at lumayas pabalik sa probinsya. Sapat na iyan para mabuhay kayo ng komportable ng ilang taon. Bilis. Ang mga lamang dagat sa palaisdaang ito ay nagkakahalaga ng mahigit 100,000 yuan. Si Liulu. Na malugi ang liergo na iyon. At mawala ng lahat ng ari-arian. Hindi ba galit din kayo sa kanya? Kunin ang pera at gawin ang trabaho. Parehong panalo. Kunin mo ang maruming pera mo. Naging gago ako sa buong buhay ko. Dahil sa pera, nawalan ako ng pagkatao. Kung ngayon ay gagawin ko ulit ito para sa perang ito na labag sa aking konsensya. Para sirain ang kinabukasan ng sarili kong pamangkin. At sirain ang kabuhayan ng buong baryo. Wala na akong mukhang ihaharap kapag namatay ako. Para ilibing sa libingan ng mga ninuno ng pamilya Lindakiang. Narinig ninyo ba? Ang mga laman ng palaisdaang ito ay kay Liergaw. Sino mang mga has na guluhing ang tubig sa palaisdaang ito ngayon? Lalabanan ko siya hanggang kamatayan. Ayaw mo sa santong dasalan, gusto mo sa santong paspasan. 20 bilang kayo, nangangahas pa kayong makialam. Bubugin ninyo sila hanggang mamatay. Ang 1,000 yuan na iyon. Bakit hindi ninyo kinuha? Marumi ang perang iyon. Nakakapaso hawakan. Ergaw. Naging bulag ang tiyo mo noon. Nasilaw ang puso ko sa kasakiman. Ngayong gabi, binigyan kami ng pagkain ng nanay mo. Doon lang natauhan ang tiyo mo. Nabayaran ko na ang bayad sa ospital. Ang mga produkto sa pansamantalang palaisdaan ay ligtas nang naipadala sa kabisera ng probinsya. Nailigtas ang ating pakikipagtulungan. Dahil nagawa ninyong manindigan sa harap ng pera. At hindi lumampas sa linya. Ibig sabihin nito sa kaibuturan ng inyong puso. Hindi pa kayo tuluyang nabubulok. Kapag gumaling na kayo, huwag na kayong maglinis ng kanal sa palengke. Bumalik kayo sa baryo ng An. Sa bodega ng kooperatiba. Kailangan ng 2 tagabantay sa panggabing shift. Hindi mataas ang sahod. At napakahigpit ng mga patakaran. Pero libre ang pagkain at tirahan. Kapag nagtrabaho kayo ng maayos, makakatanggap din kayo ng bonus sa katapusan ng taon. Ergaw. Huwag kang mag-alala. Mula ngayon, kahit may lumipad na langaw sa bodega, papatayin ko ito para sa iyo. Hindi ka na namin hahayaang. At ang tiyahin ko na mabigo muli. Ligtas na ang ating likuran. Ngayon, ang utang na ito. Dapat na tayong pumunta sa kabisera para hanapin ang pamilya Liu. At singilin sila ng buo. Maraming salamat sa mga tiyo at nakatatanda sa mundo ng negosyo sa kabisera. Mga haligi ng industriya na nagbigay pugay na dumalo ngayon. Ang ginanap ng aming Liu Chamber of Commerce na hapon ng Seafood Grand Feast. Siguro naman ay nababalitaan ninyo na may isang bulok na karinderya kamakailan na tinatawag na Zenhai Tower na nagtatangkang dalhin ang kanilang mabababang uri ng huli dito sa kabisera. Ako, si Liu Lu, ay narito ngayon upang ipahayag. Naganap ng pinalubog ng pamilya Liu ang lahat ng pintuan ng Zenhai Tower dito sa kabisera. Mula sa araw na ito, ang pinakamataas na kalidad ng merkado ng seafood sa kabisera ay pamilya Liu lang ang may huling salita. Ang dugyot na hampas lupang galing sa baryo. Ang basurang huli niya ay walang karapatang ipanghain sa mga restoran ng kabisera. Ibinababa lang yon ang uri ng ating antas. Guardia. Saan ba nagsuot ang mga guardia? Sino ang nagpapasok sa 2 promjang ito? Ipagtabuyan sila palabas gamit ang batuta. Lay Ergaw. Napakabilis mo namang magtaboy ng bisita. Natatakot ka bang ang mga basura sa bulwagan mo ay mabunyag ang tunay na anyo at mapahiya ka ng husto? Lay Ergaw. Kabisera ito. Hindi ito ang dukhang baryo ng An sa Ping-An County. At talagang nangahas ka pang manggulo sa kaganapan ng pamilya Liu. Sisiguraduhin kong papasok kang nakatayo ngayon. At lalabas kang nakahiga. Ang sirain ang kaganapan mo.
Masyado mong pinahahalagahan ang sarili mo. Pumunta ako rito ngayon upang imulat ang mata ng mga tunay na nakakaunawa sa pagkain sa kabisera. Diyos ko po. Ito ba ay ang korona ng Diyos ng Karagatan? Ito ang natatanging hiyas ng Haring Abalon na lumalaki lamang sa pinakadelikado at malalim na bangin ng mga batuhan. 80 taon na akong nabubuhay sa mundong ito. At sa mga lumang libro ko lamang nakita ang banal na nilalang na ito. Isang tunay na kababalaghan. Ito ang alamat na Haring Abalon. Lay Ergaw. Bibilhin ko ang Haring Abalon na ito sa halagang 50,000. Babayaran ko ng buo ngayon din. Pakiusap, pagbigyan mo na ako. Sa 50,000, nakuha mo pang magsalita ng ganyan. Lay Ergaw. Li Ergaw, magbabayad ako ng 80,000. At bukod doon, ang aming malaking restoran ay sa iyo na lamang kukuha ng supply. Bawal bumili, walang sinumang bibili. Nawawala na ba kayo sa sarili ninyo? Binangga niya ang pamilya Liu. Sinumang mangahas na bumili sa kanya ay idinedeklarang kalaban ng Liu Chamber of Commerce. Liu Lu. Huwag mong masyadong ipagmalaki ang pamilya Liu mo. Sa harap ng ganitong natatangi at walang katulad na sangkap, walang kwenta ang impluensya ng pamilya Liu mo. Ang mga paninda mo dyan sa entablado, kung ikukumpara sa hiyas ni Li Ergaw, ay mukhang pagkain lang ng baboy. Liu Lu, akala mo ba kapag pinutol mo ang mga daanan ng Zenhai Tower, ay mapabagsak mo na ako? Simula sa araw na ito, ang Zenhai Tower ay opisyal ng papalitan ng pangalan bilang kumpanya ng Su Global Catering Group. At si Lai Ergaw, ang nag-iisang panghabang buhay na pandaigdigang kasosyo ng aming grupo. Ang pamilya Liu ay maaari nang burahin sa mundo ng negosyo dito sa kabisera. Napakayabang ng pananalita mo. Gusto kong makita kung paano ka na isang tagapagmana na pinalayas ng pamilya Su, kasama ang isang dugyot na hampas lupa mula sa baryo. Nabubura sa aking pamilya Liu. Liu Zenhai, huwag mong gamitin ang pamilya Su para takutin ako. Isa ka lang talunan sa agawan ng kapangyarihan sa pamilya Su, na itinapon lang sa isang liblib at mahirap na lugar. Isa ka lang basurang itinapon para umiwas sa gulo. Akala mo ba talaga ay isa kang makapangyarihang dragon dito? Dito sa Beijing, dudurugin ko kayong dalawa, na parang pumapatay lang ng 2 langgam. Basura. Mukhang ang impormasyon ni Liu Zenhai ay hanggang dito lang ang antas. CJ, sige, kaming mga basura na ito ay maghihintay dito sa Beijing ngayon para makita kung paano kami dudurugin ni Liu Zenhai. Lay Ergaw, tapos na ang palabas. Tara na. Guardia. Sino ang nagpapasok sa 2 hampaslupang pulubing ito? Palayasin sila. Ang apat na tagapamahala ng bangko. Bakit po kayo naparito? Senyorita Su, ayon po sa inyong tagubilin, ang lahat ng pagkakautang ng pamilya Liu ay ganap na po naming naayos at nalikidate. Su Wanking. Hindi ba't isa ka lang talunang basura ng pamilya Su? Ang lahat ng karapatan sa utang ng kumpanya ng Liu ay kalahating oras na ang nakalilipas ay binili na ng buo ng aking pamilya Su. Sa edad na 18, ako na ang namahala sa lahat ng mga sangay ng kumpanya ng Su sa ibang bansa. Ang pagpunta ko sa Ping'an County ay para lamang personal na bumuo ng pinakamalinis at dekalidad na cold chain supply chain. Liu Zenhai. Sa 3 araw na pagwawaldas mo ng pera para harangin ako, lahat ng ginamit mo ay galing sa 4 na malalaking bangko. Bilang mga pautang na may kolateral, hindi ba? Pamilya Liu, may utang na kayo ngayon na 30 milyon. Gusto kong mabangkarote kayo at malikidate ngayong gabi. Lay Ergaw. Amo ko, nagkamali po ako.
Pinapayagan ko na kayong ibenta ang inyong mga produkto sa Beijing. Bubuksan ko ang lahat ng mga pamilihan para sa inyo. Pakiusap, sabihan mo si Suan King na maawa sa amin. Palampasin niyo na po ang pamilya Liu. Liu. Wala akong balak na maging kaaway mo. Ngunit ikaw at ang iyong ama ay dapat magbayad para sa inyong mga ginawa. Gumamit kayo ng maduming paraan para guluhin ang merkado. At sadyang ng api ng mga kasamahan sa negosyo. Ayon sa patakaran, dapat lamang kayong patawan ng parusa ng batas. Ang mga dekalidad na black gold abalone na ito ay direktang ipapadala sa punong tanggapan sa Beijing. Bawat isa ay dapat suriing mabuti. Hindi natin pwedeng sirain ang pangalan ng kooperatiba ng ating baryo Nanan. Kailangan pa ba kitang turuan? Ito ang ikinabubuhay ng buong baryo natin. Sino mang magtangkang mandaya, ako mismo ang unang magsisipa sa kanya palabas ng kooperatiba. Kumakalat na ngayon sa buong mundo ng negosyo sa Beijing na ang tunay na utak sa likod ng kumpanya ng Su ay isang batang pinuno ng kooperatiba mula sa baryo Nanan. Bakit? Pakiramdam ba ni Senyorita Su ay dehado siya? Dehado. Ito nga ang pinapangarap ko. Lay Ergaw. Naitaguyod mo na ang kooperatiba ng baryo Nanan. Ngayon, ang bilyong-bilyong halaga ng ari-arian ng kumpanya ng Su. Ginoong Lee, kailan mo balak na pamahalaan ito? Handa akong maging iyong pinakatapat na katuwang habang buhay.